Nagpasa na po ng batas ang Canada ngayon na kung ang sino man ay magko-quote ng scripture o magbabasa ka ng Bible verse ay ikaw po ay ituturing na kriminal. At tinatawag po nila yan na hate speech kung ikaw ay magko-quote ng scriptures. At yan po yung matinding realidad na nangyayari sa ating mundo ngayon. Maraming mga tao ay kinamumuhian na ang salita ng Diyos. Samantalang alam niyo po ang realidad, dito sa atin sa Pilipinas ay napakalaya po ng ating bansa upang ikaw ay magpahayag ng salita ng Diyos, ikaw ay mangaral, mag-door knocking, mag-soul winning. Yung mga churches ay hindi naman talaga ganun nakakaranas ng persecution katulad na lamang sa mga ibang bansa na meron pa dyan. Mga nagsisimba na lang sila, nagsumasamba sila sa Panginoon sa underground at nagtatago sila dahil illegal ang pagiging Kristiyano, illegal ang pagbabasa ng Biblia, illegal ang pagkukuha ng scripture at pati ba naman dito sa Canada ay naging criminalized na kung ikaw ay magko-quote ng scripture. Kaya alam niyo po mga kaibigan, mga kapatid, bakit hindi sa panahon na ito kung ikaw ay mananampalataya ng Panginoong Jesucristo na mas pahalagahan mo ngayon yung pagiging Kristiyano mo samantalang ang laya ng ating bansa at marami sa mga ibang bansa ngayon na naghihigpit na pagdating sa salita ng Diyos samantalang tayo dito sa Pilipinas ay napakalaya ng ating bansa. Pero ang tanong, questionin mo ang sarili mo sa panahon ngayon. Nagagampanan mo ba talaga ang pagbabahagi ng salita ng Diyos? Nagagampanan mo ba talaga ang pagiging Kristiyano mo? Nagagampanan mo ba talaga ang kalooban ng Diyos o ang gusto mo lang ay makaranas ka ng kaligtasan pero hindi ka naman gumagampan sa kalooban ng Diyos? Kaibigan, this is the time na dapat magseryoso na tayo pagdating sa gawain ng Panginoon dahil ang kaaway ay hindi po nagbibiro. Ang kaaway ay hindi napapagod na gumawa ng mga ganyang bagay upang ang salita ng Diyos ay mapigilan. Pero tayo ng mga totoong nakakaalam ng katotohanan, tayo mga niligtas ng Panginoon ay dapat lalo din tayong kumikilos. And that knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep. For now is our salvation nearer than when we believed. Mga kaibigan, mga kapatid ko sa pananampalataya, ngayon po ay ang oras ng pagsiseryoso pagdating sa gawain ng Panginoon. Ito na po yung oras na hindi na tayo dapat patumpik-tumpik pa. Ito yung oras na hindi na tayo pabanjing-banjing pa. Ito yung oras na hindi na dapat tayo patulog-tulog pa sa gawain ng Panginoon. Gising na tayo mga kaibigan, mga kapatid. Ang realidad ay nasa harapan na natin. Ang katotohanan na nangyayari na ang pasama na ng pasama ang mundo ay nakikita na po natin ng ating mga mata. Ang mga gera ay nandyan na. Ano pa ang dapat nating gawin? Samantalang binigyan tayo ng kakayanan ng Panginoon na may bahagi ang kanyang salita. Tayo yung liwanag ng sanlibutan. Ang sanlibutan ngayon ay nasa kadiliman na. Bakit hindi tayo yung magliwanag sa mga taong wala pa sa Panginoong Jesucristo? Bakit hanggang ngayon marami pa rin mga Kristiyano ay nagpapatulog-tulog sa gawain ng Panginoon? Kaibigan, gising na. Dahil nakikita niyo po yung mga nangyayari sa mundo. Ang salita ng Diyos ay pinamamalian na ng mga tao. Na tila ba puro kasinungalingan na lang ang salita ng Diyos at walang katotohanan sa mga ito. Samantalang, nung tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo na siyang katotohanan, ay meron na rin dapat katotohanan sa atin. At ang katotohanan ay dapat din naman malaman ng mga tao na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoong Jesucristo upang ang mundong ito na pasama ng pasama, meron man lamang tayong maakay ng mga kaluluwa sa Panginoon. Hanggang ngayon ba ay hindi ka pa rin seryoso pagdating sa Bible reading? Hanggang ngayon ba ay nakakaligtaan mo pa rin ang pananalangin? Hanggang ngayon ba ay pasulpot-sulpot ka pa rin sa gawain ng Panginoon? Hindi ka ba makadiretso na pagsamba sa Panginoon? Hanggang ngayon ba ay hindi mo pa rin natatry na magbahagi ng gospel sa ibang tao? Hanggang ngayon ba hindi mo pa rin natatry na makapag-akay ng kaluluwa sa Panginoon? Kaibigan, kailan mo pa gagawin yan? Kung ikaw ay patay na, kung ikaw ay na-rapture na, kung ikaw ay wala na sa mundong ito, wala nang pagkakataon sa mga time na yun. Ngayon po yung oras, mga kapatid. Now is the high time to awake. Gising na po tayo sa ating mga pagkakatulog bilang Kristiyano. Niligtas tayo ng Panginoon, hindi po para maging upo-upo na lang tayo pagdating sa gawain ng Panginoon, kundi tayo nakikinig, ina-apply din po natin sa ating mga buhay yung napapakinggan natin na salita ng Diyos. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, ang pagkakataon na binibigay sa atin ng Diyos ay habang tayo ay nabubuhay, habang malaya pa yung bansa natin. Dahil paano pag dumating na sa time na ganyan na rin ang maging gobyerno natin, na ipagbawal na yung salita ng Diyos, na pag nag-quote ka ng scripture ay pwede kang makulong, nasasabihin na yan ay magiging hate speech. Paano ka pa ngayon makakapaglingkod kung kailan hindi na pwede? Ngayon po yung panahon kung kailan pwede pa, malaya pa ang bansa, may lakas ka pa, kaya mo pa. Gawin mo na kung ano yung kalooban ng Panginoon dahil darating ang time, yung mga bagay na yan ay hindi na natin kayang gawin. Kaya hanggat may pagkakataon pa, hanggat kaya pa natin, hanggat may lakas pa tayo, gawin na natin ang kalooban ng Diyos. Nawa naging pagpapala pong mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.